Isang marangyang piging ang nauwi sa malagim na bangungot. Habang hinihigpitan ng posas sa mga kamay ni Roberto, ang asawa niyang si Clarissa ay abala na sa pagplano ng kanyang kalayaan sa piling ng ibang lalaki. Wala ka ng silbi, Roberto, ang bulong ng pagtataksil. Sino ang mananatili kapag ang lahat ay tumalikod na? Isang katulong, isang lihim, at isang pusong handang itaya ang lahat para sa mga batang itinapon ng sariling ina. Huwag mo akong hawakan, Roberto. Simula sa sandaling ito, wala na akong asawa, at mas lalong wala ng ama ang mga batang ito. Ang boses ni Clarissa ay parang talim ng yelo na bumaon sa gitna ng nagkakagulong sala. Walang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Tanging pandidiri lamang habang tinitignan ng kanyang asawa na kasalukuyang pinapopas ng mga awtoridad. Sa gitna ng marangyang selebrasyon para sa ikapitong kaarawan ni Lucas, ang palasyo na itinayo sa yaman at kapangyarihan ay biglang gumuho. Ang mga makukulay na lobo at mamahaling dekorasyon ay tila naging mga piping saksi sa isang malagim na trahedya. Sa isang sulok, nakatayo si Maria habang yakap ng mahigpit ang nanginginig na katawan ni Lucas. Ang kanyang mga kamay, na maghapong naglinis at naghanda para sa handaan, ay may bahid pa ng harina at asukal. Hawak niya sa kanyang bulsa ang isang munting laruang gawa sa kahoy. Isang simpleng ukit na pinagpuyatan niya ng ilang gabi bilang personal na regalo para sa bata. Habang pinapanood niya ang marahas na paghila ng mga pulis kay Roberto, naramdaman ni Maria ang mabilis na pagtibok ng puso ni Lucas sa kanyang dibdib. Isang ritmo ng takot na tila humihingi ng saklolo. Hindi magawang tignan ni Roberto ang kanyang mga anak. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan, ngunit masigit ang sakit ng marinig ang pagtatakwil ng asawa. Clarissa, para sa mga bata. Kahit para sa mga bata lang, ang gumaralgal na pakiusap ng lalaki, ngunit isang malamig na talikod lamang ang isinagot ng reyna ng tahanan. Ang bawat hakbang ni Clarissa palayo ay tila isang hatol ng kamatayan sa pagsasamang binuo nila ng mahabang panahon. Nanlamig ang buong pagkatao ni Maria. Ang mga pader ng mansyon na dati ay simbolo ng seguridad ay tila unti-unting kumikipot. Sinasakal ang bawat hininga niya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang amo na alam niyang may mabuting loob. Ngunit sino nga ba siya? Isa lamang siyang katulong na ang tanging kayamanan ay ang katapatang walang presyo. Nang sandaling iyon, nakita niya ang pagbagsak ng isang malaking frame ng larawan ng pamilya mula sa dingding. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog ay umalingaw-ngaw sa buong silid na tila hudyat na wala nang babalikan pa ang dati nilang buhay. Naramdaman ni Maria ang init ng mga luha ni Lucas na tumatagos sa kanyang uniforme. Ang bata ay walang kaimik-imik, ngunit ang paghigpit ng kapit nito sa kanyang laylayan ay sapat na upang malaman ni Maria ang lalim ng sugat na iniwan ng sariling ina. Tumingin si Maria sa kisame, sinusubukang pigilin ang sariling emosyon habang ang kanyang lalamunan ay tila tinataksil siya sa sobrang pait. Sa loob-loob niya, may isang pangakong pilit na kumakawala mula sa kanyang nagdurugong puso. Paano nagawang talikuran ng isang ina ang kanyang sariling dugo sa oras ng pinakamabigat na dagok sa kanilang pamilya? Wala nang kuryente sa itaas, Maria. Huwag mo na ring subukang buksan ang aircon sa kwarto ng mga bata. Hindi na natin kayang bayaran ng luho na yan ngayong wala na ang perang ninakaw ng amo mo. Ang utos ni Clarissa ay parang isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng nagbabagang init ng hapon. Nakatayo siya sa tapat ng malaking salamin sa sala, abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling hikaw. Tila ba walang nangyaring kaguluhan kagabi? Ang mga gamit sa loob ng mansyon ay unti-unti nang nilalagyan ng puting tela. Tanda ng isang tahanang unti-unti nang namamatay. Ang mansyong dati ay puno ng tawanan at liwanag ay naging isang madilim at tahimik na kabaong para sa mga naiwan sa loob nito. Hindi nakaimik si Maria. Hawak niya ang isang basong tubig at bimpo para kay Lucas na kanina pa nakahiga sa sofa
Namumula ang mga pisngi dahil sa taas ng lagnat. Ang bata ay nanginginig sa ilalim ng manipis na kumot. Ang bawat hininga ay tila isang mabigat na pakikibaka. Pero ma'am, may sakit po ang bata. Kailangan po niya ng mahimbing na tulog at malamig na hangin para bumaba ang temperatura niya. Ang mahinahong pakiusap ni Maria, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-aalala. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Clarissa sa kanya sa pamamagitan ng salamin. Kung nag-aalala ka sa kanya, bakit hindi mo gamitin ang sarili mong pera? O kaya ay tawagan mo ang tatay niyang kriminal sa kulungan at hingan mo siya ng pambayad sa kuryente. Huwag mo akong ituring na bangko, Maria. Simula ngayon, bawat sentimo ay bibilangin ko. Lumakad si Clarissa palapit kay Maria. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa sahig ay tila bawat pintig ng kaba sa dibdib ng katulong. At maghanda ka na rin. Hindi na magtatagal at aalis na tayo rito. Hindi ko hahayaang mabulok ako sa bahay na ito habang pinag-uusapan ako ng buong Maynila. Nang umalis si Clarissa, naiwan si Maria na nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinipiga ang bimpo. Tumingin siya sa ilalim ng kanyang unan sa maliit na silid sa gilid ng kusina. Doon nakatago ang kanyang maliit na ipon. Ang perang dapat sana ay para sa pag-aaral ng kanyang pamangkin sa probinsya. Hindi siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang ilang pirasong papel na pera at mabilis na lumabas ng mansyon upang bumili ng gamot sa botika. Ang init ng semento sa labas ay tila humahapdi sa kanyang mga paa. Ngunit mas mahapdi ang katotohanang ang sariling ina ng bata ay mas pinapahalagahan ang kanyang mga alahas kaysa sa kalusugan ng kanyang anak. Pagbalik niya, nakita niya si Mateo, ang panganay na anak, na nakaupo sa hagdanan. Ang kanyang polo sa eskwelahan ay may punit at may bakas ng tuyong dugo sa gilid ng kanyang labi. Hindi ito kailangang magsalita. Alam ni Maria ang nangyari. Ang mga bata sa paaralan ay malupit at ang balita tungkol sa pag-aresto kay Roberto ay kumalat na parang apoy. Lumapit si Maria at marahang hinaplos ang balikat ng bata. Mateo, anak, halika rito. Gagamutin natin yan. Nanay Maria, totoo ba ang sinasabi nila na magnanakaw si Papa? Ang tanong ni Mateo ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Maria. Nakita niya ang pagguho ng paghanga sa mga mata ng bata, ang pagkawala ng inosenteng paniniwala sa kabutihan ng mundo. Bago pa man makasagot si Maria, ang tunog ng isang malakas na makiinan ng sasakyan ay huminto sa tapat ng tarangkahan. Isang itim na luxury car ang pumasok sa garahe. Isang sasakyang hindi pagmamay-ari ni Roberto. Bumaba ang isang lalaking nakasuit, si Emilio, ang matagal ng karibal ni Roberto sa negosyo. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay agad na humalo sa amoy ng alikabok sa loob ng sala. Sinalubong siya ni Clarissa na may matamis na ngiti. Ang uri ng ngiting hindi man lamang nito ibinigay kay Roberto noong huling gabi nila. Emilio, salamat at dumating ka agad. Ang malanding boses ni Clarissa na tila ba isang musika sa pandinig ng lalaki. Tumingin si Emilio sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapang-aping saya habang tinitignan ang mga gamit na nakabalot na sa tela. Pagkatapos ay dumapo ang kanyang tingin kay Mateo at kay Maria na nakatayo sa dilim ng pasilyo. Mukhang marami pang kalat dito na kailangang linisin, Clarissa. Kasama na ang mga batang ito na nagpapaalala sa atin ng nakaraan. Humarap si Clarissa sa kanila. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Huwag kang mag-alala, Emilio. Napagdesisyonan ko na. Ibebenta ko na ang mansyong ito sa iyo sa lalong madaling panahon. At ang mga batang ito? May nakita na akong boarding school sa malayo. Doon sila matututo ng disiplina habang wala ang kanilang tatay. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ang pagpigil niya sa luha ay tuluyan ng bumigay. Ma, ibebenta mo ang bahay natin? Paano si Papa kapag nakalabas na siya? Paano kami? Isang malakas na sampal ang nagpatahimik sa buong sala.
Hindi mula kay Clarissa, kundi mula kay Emilio na tila ba may karapatan na sa disiplina ng bata. Huwag kang sasagot sa nanay mo, bata. Matuto kang rumispeto sa bagong may-ari ng bahay na ito. Niyakap ni Maria si Mateo. Ang kanyang katawan ay nagsilbing pananggalang laban sa nagbabantang presensya ni Emilio. Ang galit sa puso ni Maria ay tila isang bulkang handang pumutok, ngunit alam niyang kailangan niyang maging matatag para sa mga bata. Tumingin siya kay Clarissa, naghahanap ng kahit kaunting awa, ngunit ang nakita lamang niya ay ang isang babaeng handang sunugin ang sariling tahanan para lamang makapagsimula ng bagong buhay sa piling ng kaaway ng kanyang asawa. Mag-impake na kayo ng mga gamit niyo, Maria. Isama mo na ang dalawang yan sa silid sa silong. Doon na kayo matutulog simula ngayong gabi dahil kailangang ihanda ang mga kwarto sa itaas para sa mga bagong kasangkapan ni Emilio. Ang silid sa silong, ang madilim, masikip at amoy-amag na storage room sa tabi ng laundry area. Doon nila itatapon ang mga anak ni Roberto na parang mga lumang kagamitan na wala ng pakinabang. Habang hinihila ni Maria ang dalawang bata patungo sa madilim na bahagi ng mansyon, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan kakayanin ng kanyang maliit na balikat ang bigat ng krus na ipinapasan sa kanila ng sarili nilang ina, ang amoy ng luma at halumigmig na damit, ang unang sumalubong sa kanila pagbukas pa lamang ng pinto ng silid sa silong. Isang bumbilyang walang takip at nagbibigay lamang ng naninilaw at mahinang liwanag ang nakasabit sa gitna ng kisame na lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa bawat sulok. Ang sahig ay malamig na semento at sa gilid ay nakatambak ang mga lumang kahon, mga sirang gamit at mga damit na hindi na isinusuot ng pamilya, mga alaala ng masayang kahapon na ngayon ay itinapon na lamang sa dilim. Dito po tayo matutulog? Ang nanginginig na tanong ni Lucas. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa palda ni Maria. Hindi sumagot si Maria. Sa halip, marahan niyang binitiwan ng mga bata at sinimulang kumilos. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at may determinasyon na tila ba ang bawat pagpunas at pag-aayos ay isang paraan ng paglaban sa kawalan ng pag-asa. Kumuha siya ng isang lumang basahan at pinunasan ng isang bahagi ng sahig hanggang sa mawala ang makapal na alikabok. Inayos niya ang mga karton upang magsilbing sapin sa malamig na semento. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang makapal, ngunit kupas ng kumot mula sa tambakan at ipinagpag ito sa labas. Tiniis ang alikabok na dumikit sa kanyang mukha. Si Mateo ay tahimik lamang na nakaupo sa isang lumang baul, pinapanood ang bawat kilos ni Maria. Sa kanyang mga mata, nakikita niya ang isang bayaning walang kapa, isang reynang nagtatayo ng palasyo mula sa mga basura. Wala siyang marangyang damit o kumikinang na korona, ngunit ang pagmamahal na bumabalot sa bawat kilos niya ay higit pa sa anumang kayamanan. Nang matapos ihanda ni Maria ang kanilang magiging higaan, ngumiti siya sa mga bata. Halika na kayo. Pansamantala, ito muna ang ating munting kaharian. Habang nakahiga silang tatlo sa ilalim ng iisang kumot, ang katahimikan ay binasag ng kumakalam nilang mga sikmura. Hindi sila pinakain ni Clarissa ng hapunan. Walang sinabi si Maria. Dahan-dahan siyang tumayo. Kinuha ang natitirang barya sa kanyang bulsa at lumabas. Pagbalik niya, dala na niya ang isang supot na naglalaman ng 3 pakete ng instant noodles at isang maliit na tinapay. Gamit ang isang lumang electric kettle na nakita niya sa isang kahon, nagpakulo siya ng tubig. Sa liwanag ng bumbilya, pinagsaluhan nilang 3 ang mainit na sabaw sa iisang mangkok. Ang bawat higop ay tila nagbibigay ng init hindi lamang sa kanilang mga tiyan, kundi pati na rin sa kanilang mga pusong nanlalamig. Ang alat ng sabaw ay humahalo sa pait ng kanilang sitwasyon. Ngunit sa piling ng isa't isa, ang lahat ay tila gumagaan.
Bakit po ayaw na sa atin ni Mami Nanay Maria? Ang inosenteng tanong ni Lucas, ang kanyang mga mata ay bilog at puno ng kalituhan. Hindi alam ni Maria kung paano sasagutin ang tanong na yon. Kaya niyakap na lamang niya nang mahigpit ang bata. Shh! Mahal na mahal kayo ng nanay niyo. Siguro, nalilito lang siya ngayon. Isang kasinungalingan, ngunit isang kasinungalingang kailangan ng mga bata upang makatulog ng mahimbing. Biglang nagsalita si Mateo, ang kanyang boses ay seryoso at hindi nababagay sa kanyang edad. Huwag kang mag-alala, Nanay Maria. Paglaki ko, ibibili kita ng sarili mong panaderya. Malaki at laging mabango. Hindi na tayo kakain ng noodles lang. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Maria, ngunit mabilis niya itong pinunasan bago pa makita ng mga bata. Ang pangako ng isang bata na isinilang mula sa sakit at pagmamahal ay sapat na para bigyan siya ng lakas na harapin ang anumang bukas. Hinaplos niya ang buhok ni Mateo. Salamat anak. Aasahan ko yan. Nang makatulog na ang dalawang bata, dahan-dahang tumayo si Maria. Ang lamig ay nagsisimula nang tumagos sa manipis na karton. Naghanap siya sa tambakan ng mga lumang damit, umaasang makakita ng isa pang kumot o kahit anong makapal na tela na maipapatong sa mga bata. Ang kanyang mga kamay ay nangapa sa dilim, hinahawi ang mga luma at maalikabok na damit. Isang makapal na trench coat na pagmamay-ari ni Roberto ang kanyang nakuha. Naalala niya ito. Ito ang isinusuot ng amo niya tuwing umuulan. Habang sinusuri niya ang damit, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas na papel sa loob ng bulsa sa dibdib. Dala ng kuryosidad, kinuha niya ito at dinala sa ilalim ng nag-iisang bumbilya. Isa itong nakatuping sulat. Ang papel ay luma na at may bahid ng konting dumi. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay ay magulo at tila minadali. Hindi ito mahaba, ngunit ang mga salitang nakasulat ay sapat na para manindig ang kanyang mga balahibo. Roberto, itigil mo na ang pakikialam mo sa mga shipment ko kung ayaw mong pagsisihan ng araw na isinilang ka. May mga mata ako sa loob ng sarili mong pamamahay. Walang pangalan, walang petsa, tanging isang malinaw na banta na nagpapahiwatig na ang pag-aresto kay Roberto ay hindi isang simpleng kaso lamang. May isang ahas sa loob ng kanilang paraiso at matagal na itong naghihintay ng tamang oras para manuklaw. Itiniklop ni Maria ang sulat. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kaba. Ang papel na hawak niya ay hindi lamang isang piraso ng basura. Maaring ito ang susi sa kalayaan ng kanyang amo o maaring ito rin ang maging dahilan ng kanyang kapahamakan. Ang hawak niyang sulat ay tila isang nagbabagang piraso ng uling sa kanyang mga palad. Bawat salita ay isang anino, isang paalala na ang kalbaryo ng pamilya ay hindi nagsimula sa pagdating ng mga pulis. May lason na matagal nang gumagapang sa mga pader ng mansyon. At ngayon, ang kamandag nito ay nagsisimula nang kumalat sa dugo ng mga inosente. Isinuksok ni Maria ang sulat sa ilalim ng kanyang blusa, malapit sa kanyang dibdib, na tila ba ang init ng kanyang katawan ay kayang itago ang mapanganib na lihim nito. Sa gitna ng dilim at lamig ng silong, tila bumalik ang kanyang gunita sa isang hapon. 5 taon na ang nakalilipas. Isang hapong hindi niya kailanman malilimutan. Nasa isang pampublikong ospital siya noon, nakaupo sa isang matigas na bangko sa labas ng emergency room. Ang amoy ng antiseptic ay humahalo sa amoy ng takot at desperasyon. Sa loob, nakikipaglaban sa kamatayan ang kanyang asawang si Cardo matapos itong maaksidente sa construction site. Sinabi ng doktor na kailangan nito ng agarang operasyon sa ulo. Isang operasyong nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Halagang hindi niya pa nahawakan sa buong buhay niya. Umiiyak siya noon sa isang sulok, yakap ang sarili, hindi alam kung saan kukuha ng himala. Nang biglang may isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Maria?
Anong ginagawa mo rito? Pag-angat niya ng kanyang namumugtong mga mata, nakita niya si Don Roberto, bihis opisina pa at may dalang portfolyo. Nagkataon lamang na dinalaw nito ang isang kamag-anak sa kaparehong ospital. Sa halip na lumampas lamang, lumapit ito at umupo sa tabi niya. Nang walang pag-aalinlangan, isinalaysay ni Maria ang lahat. Ang bawat salita ay nababasag dahil sa kanyang mga hikbi. Hindi nagsalita si Don Roberto. Pinakinggan lamang niya ang bawat hinaing. Pagkatapos, tumayo ito at kinausap ang doktor. Pagbalik nito, ang mukha niya ay puno ng awa at desisyon. Huwag kang mag-alala, Maria. Ako na ang bahala sa lahat. Isang kondisyon lang ang hihingin ko sa'yo. Kahit ano po, sir. Kahit ano po. Ang halos lumuhod na sagot ni Maria. Ang mahalaga ay gumaling ang asawa mo. At kapag nangyari yon, ipangako mo sa akin na patuloy kang magiging mabuting tao. Nabalik lamang ang kanyang diwa sa kasalukuyan nang marinig niya ang isang malakas na tunog ng pagbagsak mula sa itaas na sinundan ng isang matinis na sigaw. Maria, Maria, nasaan ka? Umakyat ka rito? Ngayon din. Ang talim sa boses ni Clarissa ay sapat na para gisingin ang mga natutulog na bata. Mabilis na tumakbo si Maria paakyat ng hagdan. Naabutan niya si Clarissa sa sala, nakatayo sa tabi ng isang basag na tasa ng kape na kumalat sa mamahaling puting alpombra. Ang mukha ni Clarissa ay isang maskara ng pagkainis. Tingnan mo ang ginawa mo. Dahil sa katangahan mong hindi maglagay ng coaster, nadulas ang tasa ko. Alam mo ba kung magkano ang alpombra na to? Hindi si Maria ang nagtimpla ng kape. Hindi rin siya ang naglagay nito sa mesa. Ngunit alam niyang walang saysay ang makipagtalo. Yumuko siya at sinabing, "Paumanhin po, ma'am. Lilinisin ko po agad." Hindi ganyan kadali. Sabi ni Clarissa, isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Humakbang siya palapit at itinuro ang sahig. Lumuhod ka at gusto kong makita na lilinisin mo yan gamit ang mga kamay mo at isang basahan. Gusto kong maramdaman mo ang bawat patak ng dumi na idinulot ng kapabayaan mo. Nanigas si Maria sa kanyang kinatatayuan. Sa likod niya, nakita niya si Mateo at Lucas na sumisilip mula sa pinto ng kusina. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot para sa kanya. Ang utos ni Clarissa ay hindi lamang paglilinis. Ito ay pagyurak sa kanyang pagkatao. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan, lumuhod siya sa malamig na sahig. Habang pinupunasan niya ang mainit at malagkit na kape, gamit ang basahan, ang bawat hapdi ng kanyang mga tuhod sa matigas na sahig ay isang paalala ng kanyang utang na loob. Hindi siya lumuluhod para kay Clarissa. Ginagawa niya ito para kay Don Roberto. Ginagawa niya ito para sa alaala ng kanyang asawa na nabigyan ng karagdagang 2 taon sa buhay dahil sa kabutihan ng isang taong ngayon ay nasa bilangguan. Magaling! Diyan ka lang nababagay, sa sahig, kasama ng mga basura, ang bulong ni Clarissa puno ng tagumpay. Ngunit bago pa man matapos ni Maria ang kanyang gawain, isang magalang na katok sa pinto ang pumutol sa tensyon. Inis na binuksan ni Clarissa ang pinto. Handa ng sigawan kung sino man ang nanggugulo. Sa labas ay nakatayo ang isang binatang lalaki na nakabarong, may dalang leather briefcase. Mukha itong propesyonal at kagalang-galang. "Good morning. I'm attorney David Ramos. May I speak to the lady of the house?" Ang magalang na tanong nito. Agad na nagbago ang anyo ni Clarissa. Isang matamis na ngiti ang ipinalit niya sa kanyang masamang mukha. "Ako nga pala, Clarissa de Villa. What can I do for you, attorney?" Umiling ang abogado. Tumingin ito sa loob ng bahay at ang mga mata nito ay hindi napako kay Clarissa, kundi sa babaeng nakaluhod pa rin sa sahig. "Pasensya na po, Ginang. Hindi po si Ginang Clarissa ang sadya ko." Kumunot ang noo ni Clarissa. Kung ganoon, sino? Huminga ng malalim ang abogado at sinabi ang mga salitang magpapabago sa takbo ng lahat. "Ang kailangan ko pong makausap
ay si Ginang Maria Santos. Tila huminto ang mundo sa loob ng mansyon. Nagkatinginan si Clarissa at Maria. Ang ngiti sa labi ni Clarissa ay biglang nawala, napalitan ng isang mapanuring tingin sa kanyang katulong. Naguguluhan siya at nababahala. Si Maria naman ay nanlumo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin mula sa paglilinis. Hindi niya maintindihan kung bakit may isang abogadong naghahanap sa kanya. Si Maria, ang tanong ni Clarissa, ang kanyang boses ay tila may halong pagdududa at paghamak. Para saan? Wala kang pakialam sa mga katulong ko, attorney. Kung may problema ka sa kanya, sabihin mo sa akin. Pasensya na po, Ginang Divila. Ngunit personal po ang pakikipag-usap ko kay Ginang Maria. Paliwanag ni Attorney Ramos, ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado ngunit matatag. Pinakiusapan po ako ni Don Roberto na hanapin siya. Mayroon po akong ilang importanteng impormasyon na dapat niyang malaman. Ang pangalan ni Don Roberto ay umalingaw-ngaw sa buong silid na tila isang pahiwatig ng pag-asa. Lumapit si Clarissa sa abogado, ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng mga punyal. Ano ang impormasyon at bakit sa kanya mo sasabihin at hindi sa akin na asawa niya? Iyan po ay sa pagitan namin ni Ginang Maria at ng aking kliyente. Sagot ng abogado, hindi natinag sa nagbabantang presensya ni Clarissa. Huminga ng malalim si Clarissa, pilit na pinapakalma ang sarili. Okay, kung iyan ang gusto mo, Maria, linisin mo muna ang kalat na yan at pagkatapos ay kausapin mo ang attorney. Pero dito kayo mag-usap sa sala, hindi ko hahayaang may lihiman kayo sa bahay ko. Habang pilit na tinatapos ni Maria ang paglilinis, naramdaman niya ang matalim na tingin ni Clarissa sa kanya, na tila ba sinusubukang basahin ang bawat iniisip niya. Nang matapos siya, naghugas siya ng kamay at naupo sa isang gilid ng sofa, nakakaramdam ng takot. Hindi siya sanay na kausapin ng mga taong propesyonal, lalo na sa ganitong sitwasyon. Ginang Maria, I am here on behalf of Don Roberto. Simula ni Attorney Ramos, inabot niya kay Maria ang isang maliit na folder. Sa loob niyan ay may mga dokumentong pinirmahan ni Don Roberto bago siya arestuhin. Ito ay nagsasaad na ikaw ang pinagkakatiwalaan niyang mga laga sa kapakanan ng kanyang mga anak at ikaw ang may karapatang magdesisyon sa mga bagay na may kinalaman sa kanila habang siya ay wala. Nanlaki ang mga mata ni Maria. Maging si Clarissa na nagpapanggap na abala sa pagtingin sa kanyang mga kuko ay biglang napatigil. Ako po? Bulong ni Maria, hindi makapaniwala. Pero katulong lang po ako. Bakit po ako? Dahil naniniwala si Don Roberto sa iyong katapatan, Ginang Maria, paliwanag ni Attorney Ramos. Alam niyang gagawin mo ang lahat para sa kanyang mga anak. At kasama rin po sa mga dokumento na yan, ang isang kopya ng kanyang huling testamento. Nasa iyo po ang kapangyarihan na ipaglaban ang mga karapatan ng mga bata, lalo na sa kanilang mana. Agad na lumapit si Clarissa, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Anong mana? Anak ko ang mga yan. Ako ang asawa. Bakit isang katulong ang pipirma sa mga papeles ng aking mga anak? Sino ka para magbigay ng ganyang kapangyarihan sa isang hamak na katulong? Ginang Divila, ginawa lang po ni Don Roberto ang sa tingin niya ay tama. Kalmadong sagot ng abogado. At ang dokumento po ay legal at may bisa. Mayroon na rin po itong kopya sa korte. Kaya't kung pipilitin niyo pong ipasok ang mga bata sa boarding school labag sa kagustuhan ni Ginang Maria, o kung may masamang mangyari sa kanila, may karapatan si Ginang Maria na magsampa ng kaso laban sa inyo. Napaatras si Clarissa. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng takot. Hindi niya inasahan ang ganitong pagtaliwas ng sitwasyon. Ang kanyang plano na ipagbili ang mansyon at itapon ang mga bata ay biglang nagkaroon ng malaking hadlang. Tumingin si Maria sa folder sa kanyang kamay, pagkatapos ay kay Clarissa. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na ipinasa sa kanya ni Don Roberto. Hindi na lamang siya isang katulong na naglilinis at nagluluto. Siya na ang tagapangalaga,
Siya na ang pamilya. Nang umalis ang abogado, naiwan si Clarissa na nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit kay Maria. Samantala, bumalik si Maria sa silong. Ang kanyang puso ay nagsasama ng takot at pag-asa. Ang sulat na hawak niya kanina ay naging isang pahiwatig na mayroong gumagapang na ahas sa loob ng bahay. Ngayon, mayroon na siyang kapangyarihan upang labanan ng ahas na yon. Habang inilalagay niya ang mga dokumento sa ilalim ng karton kung saan siya natutulog, ang kanyang mga daliri ay muling napadaos-dos sa bulsa ng trench coat ni Don Roberto. Nakalimutan niya ang sulat, ngunit sa pagkakataong ito, mayroon siyang naramdamang maliit at matigas na bagay na nakasuot sa isang tela. Kinuha niya ito, isang lumang SIM card, nakabalot sa isang pirasong panyo. Ang maliit na SIM card ay tila isang butil ng kape sa kanyang palad, ngunit ang bigat nito ay parang isang bato sa kanyang dibdib. Bakit ito itinago ni Don Roberto? May koneksyon ba ito sa sulat na natagpuan niya kanina? Ang bawat tanong ay tila nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Dahan-dahang sinilip ni Maria ang dalawang bata na mahimbing na natutulog. Ang kanilang mga mukha ay payapa, malayo sa mga pait na dinaranas nila sa kasalukuyan. Ayaw niyang gumising sila at makita ang kanyang pagkabalisa. Kinabukasan, ang init sa mansyon ay tila mas matindi. Ang bawat sulok ay tila nagsasabi ng kahirapan. Si Clarissa ay abala sa pagtatalo sa telepono tungkol sa kanyang credit card na hindi na gumagana. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay, puno ng galit at pagkadismaya. Ano? Hindi na nagana ang gold card ko? Bakit? Akala ko ba unlimited to? Narinig niya ang boses ni Clarissa na nagmamaktol sa kausap nito. Si Maria naman ay abala sa kusina, naglilinis ng mga lumang plato at naghahanap ng kahit anong matitirang pagkain sa refrigerator. Ang natitira na lamang ay isang piraso ng tuyong tinapay at ilang hiwa ng keso na nagliliwanag sa luma nitong lalagyan. Nanay Maria, gutom na po ako. Ang mahinang boses ni Lucas na sumisilip sa pinto ng kusina. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at ang kanyang tiyan ay kumakalam sa gutom. Sa likod niya ay si Mateo, na tahimik lamang ngunit ang kanyang tingin ay puno ng pag-asa. Huminto si Maria sa kanyang ginagawa. Ang nakita niya ay isang larawan ng gutom at kawalan. Ang mga bata ay nakasuot pa rin ng parehong damit mula kahapon. Huminga siya ng malalim. Sige anak, magluluto si nanay ng kahit anong mayroon tayo. Pinagsama-sama ni Maria ang mga natitirang ingredients. Pinirito niya ang tinapay at ginawa itong parang crotons at pinakulo niya ang kaunting bigas. Ang keso ay hinati niya sa 3 bahagi. Maliit na bahagi, ngunit sapat upang magkaroon sila ng kaunting enerhiya. Habang kumakain sila sa isang sulok ng kusina, nakita nila si Clarissa na dumaan. May dalang isang mangkok ng bistek. Ang amoy ng niluluto niya ay kumalat sa buong bahay. Isang amoy ng luho na ipinagkakait sa kanyang mga anak. Umupo si Clarissa sa dining table na gawa sa mamahaling kahoy, nag-iisa, at tila walang pakialam sa mga bata. Ma'am, baka po gusto niyo namang bigyan ng mga bata ng pagkain? Ang pakiusap ni Maria hindi na napigilan ang sarili. Kanina pa po sila gutom. Tumingin si Clarissa kay Maria, ang kanyang mukha ay puno ng pagkainis. At bakit? Nagtatrabaho ba sila? Hindi. Kaya bakit ko sila pakakainin ng pagkain na pinaghirapan kong bilhin? Kung gusto nila, kumain sila ng basura sa labas. At ikaw, Maria, huwag kang ipal. Kung gusto mong kumain sila ng masarap, bakit hindi mo gamitin ang perang ibinigay sa'yo ng amo mo? Ang bawat salita ni Clarissa ay tila isang tusok sa puso ni Maria. Ngunit sa halip na sumagot, humigpit ang kanyang yakap sa mga bata. Naramdaman niya ang init ng kanilang mga katawan, ang mabilis na tibok ng kanilang puso. Ang mga bata ay walang kibo, ngunit ang kanilang mga mata ay nagsasalita. Isang pinaghalong takot,
gutom, at kalungkutan. Nang matapos silang kumain, nagpasya si Maria na oras na upang kumilos. Kailangan niyang malaman kung ano ang nasa SIM card. Ngunit paano? Wala siyang telepono na kayang magbasa ng ganitong uri ng SIM. Ang kanyang lumang feature phone ay masyadong luma. Huminga siya ng malalim. Kailangan niya ng tulong. At may isang tao siyang naiisip. Si Aling Nena, ang kanyang kapitbahay sa probinsya na nagpapadala sa kanya ng pera para sa kanyang pamangkin. Palihim na kinuha ni Maria ang SIM card. Habang naglalakad siya patungo sa banyo upang maghugas ng mga plato, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ma'am, pwede po bang humiram ako ng inyong telepono saglit? Kailangan ko lang po tawagan ang pamangkin ko sa probinsya, ang pakiusap ni Maria kay Clarissa. Nakasalukuyan pang nagbabasa ng magazine sa sala. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Clarissa sa kanya. Bakit? Wala ka bang sarili mong telepono? Ayaw kong ipahiram ang telepono ko sa iyo. Baka gamitin mo pa yan para magsumbong sa amo mo. Hindi po, ma'am. Isa lang po sanang tawag. Kailangan ko lang po kumpirmahin kung nakarating na ang padala ko sa kanya. Ang pilit na pakiusap ni Maria. Nasa dilema si Clarissa. Sa isang banda, ayaw niyang ipahiram ang telepono niya sa katulong. Ngunit sa kabilang banda, ayaw niya ring magmukhang masama, lalo na kung may dumating na bisita. Sa huli, umiling siya at padabog na ibinigay ang kanyang mamahaling smartphone kay Maria. Sige, isang tawag lang. Huwag mong kakalimutan na bawat minuto ay may bayad. At huwag mo ring subukang tingnan ang mga mensahe ko. Dahil kung gagawin mo yan, makakatikim ka sa akin. Nanginginig ang mga kamay ni Maria habang hawak ang telepono. Alam niyang ito ang kanyang pagkakataon. Pumasok siya sa banyo at ikinulong ang sarili. Mabilis niyang inilabas ang kanyang lumang SIM card at inilagay ang SIM card ni Don Roberto. Nang mag-on ang telepono, ang screen ay napuno ng dos-dosenang mga mensahe. Karamihan ay mga text messages at ilang missed calls. Ang kanyang puso ay lumundag sa kaba. Mabilis niyang binuksan ang inbox. Ang unang mensahe ay mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi ka magtatagal sa upuan mo, Roberto. Ang aming plano ay malapit nang matupad. Maghanda ka sa pagbagsak ng imperyo mo. Hindi ito ang pinakanakakagulat. Ang mas nakakagulat ay ang pangalawang mensahe. Ito ay mula rin sa isang hindi kilalang numero. Ngunit ang nilalaman nito ay nagdulot ng malalim na kaba sa kanyang dibdib. Naipadala ko na ang mga pekeng dokumento sa iyong opisyal. Nakuha ko na ang kinakailangan mong pirma. Ngayon, sa wakas, mapapasa akin na ang lahat. At sa ibaba ng mensaheng yon, may isang larawan. Isang larawan ni Clarissa na nakikipaghalikan sa isang lalaki, si Emilio. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Hindi lang yon. May isang larawan din ng isang dokumento. Isang dokumentong may pirma ni Roberto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang lalamunan ay tila ba nabarahan. Hindi niya inaasahan ang ganitong katotohanan. Ang kanyang amo ay hindi lamang biktima ng isang kasinungalingan, kundi biktima rin ng isang matinding pagtataksil mula sa kanyang sariling asawa. Isinara ni Maria ang telepono. Ang kanyang puso ay humahampas ng napakabilis. Kailangan niyang maging maingat. Kailangan niyang ibalik ang telepono bago pa man may makakita. Ngunit paano niya itatago ang katotohanang natuklasan niya? Bago pa man siya makalabas ng banyo, narinig niya ang boses ni Clarissa na papalapit. Maria, tapos ka na ba dyan? Kailangan ko na ang telepono ko. At ano yung ginagawa mong matagal dyan? Baka may pinaplano ka ha? Ang boses ni Clarissa ay tila isang busina na tumagos sa kanyang puso. Nagpapabilis sa bawat pintig nito. Hindi maipinta ang takot sa kanyang mukha habang pilit niyang isinasauli ang SIM card ni Don Roberto sa bulsa ng kanyang uniforme at inilalagay ang sariling SIM card ni Clarissa sa telepono. Narito na po, ma'am. Ang pilit niyang sagot, ang kanyang boses ay nanginginig. Lumabas siya ng banyo, ang kanyang mukha ay maputla.
at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tiningnan siya ni Clarissa. Ang kanyang mga mata ay nanunubok. Bakit ang tagal mo? Ano ang ginawa mo sa loob? Nag, Naglinis lang po ako, ma'am. Hindi po kasi malinis ang banyo. Ang palusot ni Maria, na pilit na iniiwasan ang tingin ni Clarissa. Kinuha ni Clarissa ang telepono at mabilis na tiningnan ang mga messages. Tinitignan niya ang huling call log ni Maria. Pagkatapos ay nilibot niya ang mga mata niya sa gallery at apps. Siguraduhin mong wala kang ginawang kalokohan, Maria. Dahil kung meron, ipapakulong kita kasama ng amo mo. Ang banta ni Clarissa ay hindi lamang pagbabanta, kundi isang warning na may matinding ibig sabihin. Bumalik si Clarissa sa kanyang upuan, abala sa pagtingin sa kanyang telepono. Samantala, bumalik si Maria sa kusina. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Hindi niya maalis sa kanyang isipan ang mga larawan at mensahe na nakita niya. Si Clarissa ay hindi lamang isang malamig na asawa, kundi isang traidor na nagbalat kayo. Paano niya ngayon ipagpapatuloy ang pagtatago ng kanyang natuklasan? Paano niya poprotektahan ang mga bata kung ang mismong ina nila ang kalaban? Sa sumunod na araw, ang mansyon ay tila naging isang zantyang, war zone. Ang mga pinto ay nagsara-sara, ang mga gamit ay nagbagsakan, at ang mga sigawan ni Clarissa ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Pinagtabuyan ni Clarissa ang lahat ng mga naiwan pang kawani sa mansyon, maliban kay Maria. Wala nang pera para sa luho. Hindi ko na kailangan ng mga taong walang silbi. Ang kailangan ko ay ikaw, Maria, para gawin ang lahat ng trabaho dito. Ang sigaw ni Clarissa habang itinuturo ang tambak ng maruming damit na kailangan labhan. Abala si Maria sa paglalaba. Ang kanyang mga kamay ay halos mamaga na sa dami ng damit. Ang kanyang mga mata ay nanunubok sa bawat kilos ni Clarissa. Kailangan niyang maging maingat. Kailangan niyang maghanap ng pagkakataon upang makakuha ng karagdagang ebidensya. Nang gabing iyon, matapos mapatulog ang mga bata sa silong, dahan-dahang lumabas si Maria. Ang mansyon ay tahimik na. Narinig niya ang mahihinang ungol ni Clarissa mula sa kanyang silid. Malamang ay nag-iisa na naman ito, umiiyak dahil sa kanyang pinagdaanan. Ang tanga-tanga mo, Roberto. Hindi mo alam kung anong halaga ang nawala sa akin dahil sa ginawa mo. Ang malakas na pag-iyak ni Clarissa mula sa kanyang silid. Hindi siya umiiyak dahil sa nawala. Umiiyak siya dahil sa kanyang plano na halos masira dahil sa pag-aresto kay Roberto. Alam ni Maria na ito ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumapit sa silid ni Clarissa. Hindi niya binuksan ang pinto. Sa halip, lumapit siya sa isang saksakan sa pader at ikinabit ang kanyang lumang feature phone. Ang tanging paraan upang makakuha siya ng kopya ng mga mensahe at larawan ay kung ililipat niya ito sa kanyang telepono. Ngunit paano? Naisip niya ang kanyang pamangkin sa probinsya, si Annalyn, na mahilig sa mga gadget. Mayroon itong alam na tricks. Kung makakausap niya ito, baka may ideya ito kung paano. Bumalik si Maria sa silong at kinuha ang SIM card ni Don Roberto. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Ang kanyang puso ay nahahati sa pagitan ng takot at determinasyon. Sa sumunod na mga araw, ang mansyon ay parang isang patay na lugar. Si Clarissa ay laging nasa telepono, abala sa pakikipag-usap sa kanyang mga abogado at sa mga kaibigan niya. Si Emilio naman ay madalas na bumibisita at ang kanilang pagtatago ng kanilang relasyon ay nagiging mas lantad. Isang hapon, nakita ni Maria si Clarissa na naglalakad sa hardin, may kausap sa telepono. Ang kanyang boses ay pabulong at ang kanyang mga galaw ay maingat. Nagtago si Maria sa likod ng malaking puno. "Oh, Emilio, siguraduhin mong walang makakaalam. Gusto kong mawala ang mga papeles na yan. Hindi ko kailangan ng anumang ebidensya na magdidiin sa akin." Nanginig ang buong katawan ni Maria. Ano ang mga papeles na sinasabi ni Clarissa? May iba pa ba siyang nililihim? Biglang napansin ni Clarissa ang isang gumagalaw na anino sa gilid ng kanyang paningin. Lumingon siya.
Ngunit huli na, wala nang nakita si Clarissa, kundi ang paglipas ng isang mabilis na anino. Isang kaba ang kumalat sa buong katawan ni Clarissa. Sino ang nagtatago? Agad na tumakbo si Clarissa sa loob ng mansyon. Maria! Maria! Nasaan ka? Magpakita ka! Alam kong nandito ka! Ang sigaw ni Clarissa. Nagtago si Maria sa loob ng isang silid. Hinintay niya ang pagdaan ni Clarissa. Nang marinig niya ang paghinto ng kanyang mga yabag, dahan-dahan siyang lumabas. Alam niyang kailangan niyang maging maingat. Kinabukasan, isang gabi, nagulat si Maria nang marinig niya ang tunog ng matinding ulan sa labas. Ang kulog at kidlat ay nanginginig sa buong mansyon. Ang mga bata ay takot na takot sa silong. Niyakap niya ang mga ito. Kinakanta ang paborito nilang awitin. Biglang may malakas na kalabog mula sa itaas. Sumunod ang isang matinis na sigaw ni Clarissa. Mabilis na tumakbo si Maria paakyat. Naabutan niya si Clarissa na nakatayo sa tabi ng basag na glass table. Ang kanyang mukha ay namumutla sa gulat. Maria, tinulungan mo ba ang magnanakaw? Ang bulong ni Clarissa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi maintindihan ni Maria ang sinasabi niya. Ano po, ma'am? Wala po akong alam sa sinasabi niyo. Ngunit huli na, nakita niya ang isang pamilyar na hugis ng isang malaking singsing na nasa sahig, malapit sa basag na glass table. Ang singsing na binanggit ni Clarissa kanina. Ang singsing na di umano'y ninakaw niya. Isang bitag. Nakuha ko na ang ebidensya, Maria. Nandito ang singsing na ninakaw mo. Ngayon, makakatikim ka sa akin. At huwag kang mag-alala, hindi ka na makakaalis sa kulungan. Biglang pumasok si Emilio sa silid. May kasamang dalawang lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatagumpay. Ilabas niyo siya, Maria. Hindi ka na makakapagtago. Ngayon, malalaman mo kung gaano kasakit ang masira ang reputasyon mo. Nahuli si Maria sa gitna ng silid. Ang kanyang puso ay humahampas ng malakas. Alam niyang ito ang katapusan. Ngunit sa kanyang isipan, hindi siya sumuko. Kailangan niyang protektahan ang mga bata. Ang hangin sa labas ay humahagibis, sumasabay sa malakas na buhos ng ulan, na tila ba ang kalikasan mismo ay umiiyak sa kasawiang sinasaksihan nito. Sa loob ng mansyon, ang bawat salita ni Clarissa ay tila latigo na humahampas sa kaluluwa ni Maria. Nakatayo si Maria sa gitna ng sala. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom, ngunit hindi siya makakilos. Ang singsing na di umano'y ninakaw niya ay nakalatag sa sahig, kumikinang sa ilalim ng ilaw, isang tahimik, ngunit mapanlinlang na saksi. Maria, akala mo ba makakalusot ka sa akin? Ang sarkastikong sabi ni Clarissa. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagtatagumpay. Nalaglag mo ang singsing habang nagmamadali kang tumakas. Hindi mo ba alam na bawal pagnakawan ng amo mo? Lalo na kung ang amo mo ay ako. Ma'am, hindi po totoo yan. Hindi ko po ninakaw ang singsing nyo. Pinagtatangkaan nyo po akong sirain. Ang gumaralgal na boses ni Maria, ngunit walang lumalabas na tunog. Ang kanyang lalamunan ay tila ba nabarahan sa takot at galit. Lumapit si Emilio. Ang kanyang mukha ay puno ng paghamak. Huwag ka nang magpanggap, Maria. Nakita ka ni Clarissa na nagtatago sa hardin kanina. Matagal nang may kutob si Clarissa sa'yo. At ngayon, nahuli ka na sa akto. Kinabig ni Emilio si Maria. Ang kanyang mahigpit na hawak sa braso ay tila may gustong iparating na babala. Sa likuran niya, nakita ni Maria si Mateo at Lucas na sumisilip mula sa silong. Ang kanilang mga mukha ay puno ng luha at takot. Ang pagkakita sa mga bata ay nagbigay kay Maria ng lakas. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang sirain ni Clarissa ang kanilang kinabukasan. Tama na. Huwag niyo pong saktan si Nanay Maria. Ang sigaw ni Mateo na tumatakbo palapit sa kanila. Ngunit bago pa man makalapit, hinawakan siya ni Emilio sa braso at marahas na itinulak. Umalis ka rito. Bata, hindi ka namin kailangan. Ang sigaw ni Emilio. Mateo, Lucas. Ang sigaw ni Maria na pilit na kumakawala
sa hawak ni Emilio. Ngunit huli na. Ang dalawang lalaking kasama ni Emilio ay mabilis na hinawakan ng mga bata at kinaladkad pabalik sa silong. Bitawan niyo ang mga bata. Huwag niyo silang saktan. Ang sigaw ni Maria, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ngunit walang nakinig sa kanya. Kinaladkad siya palabas ng mansyon sa gitna ng malakas na ulan. Ang lamig ng tubig ay tumagos sa kanyang mga buto, ngunit mas malamig ang sakit sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay nananatili sa mga bintana ng silong, umaasang makita ang mga bata. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang madilim na anino ng kanilang kalungkutan. Wala kang mapupuntahan, Maria. Ikaw ay isang magnanakaw. Ang tanging lugar mo ay sa kulungan. Ang sigaw ni Clarissa na nakatayo sa ilalim ng tarangkahan, may hawak na payong at tila walang pakialam sa kalagayan ni Maria. Ngunit bago pa man tuluyang mailabas si Maria sa tarangkahan, isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng gate. Lumabas dito si Attorney Ramos. Ang kanyang mukha ay seryoso. Clarissa, ano ang nangyayari dito? Ang tanong ni Attorney Ramos, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Nagulat si Clarissa sa pagdating ng abogado. Attorney, anong ginagawa mo rito? At bakit ka nakikialam sa mga bagay na hindi mo dapat? Kailangan kong makialam, Clarissa, dahil si Maria ay may legal na karapatan. At alam kong mayroon kang nilalabag na batas. Narinig ko ang lahat. Ang pagbubuhat niyo sa kanya, ang pagbabanta niyo sa kanya, at higit sa lahat, ang pagbabanta niyo sa kanyang buhay. Narinig ko rin ang sigawan ng mga bata. Paliwanag ni Attorney Ramos, ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag kay Clarissa. Hindi ko hahayaang saktan mo ang isang inosenteng tao, lalo na kung ang inosenteng tao ay pinagkakatiwalaan ni Don Roberto. Magnanakaw siya. Ninakaw niya ang aking singsing. Ang sigaw ni Clarissa. Ngunit bago pa man makapagsalita si Attorney Ramos, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ni Maria habang kinakabig siya. Ang maliit na SIM card. Agad na pinulot ito ni Clarissa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat nang makita niya ang nakabalot na SIM card. Anong meron dito? Hindi ito ang SIM card mo, Maria. Kanino to? Mayroon ka bang itinatago sa akin? Ang banta ni Clarissa ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng bagyo. Alam ni Maria na huli na. Ang kanyang lihim ay nabunyag na. Ang kulog at kidlat sa labas ay tila nagpapahiwatig ng nagbabadyang pagguho sa loob ng mansyon. Ang maliit na SIM card sa palad ni Clarissa ay tila isang sumpa na biglang bumulaga sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, na tila ba sinusubukang basahin ang bawat lihim na nakatago sa maliit na bagay na iyon. Kanino to, Maria? Sagutin mo ako. Ang sigaw ni Clarissa, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi makasagot si Maria. Ang kanyang lalamunan ay tila ba nabarahan. Alam niyang anumang sabihin niya ay magpapalala lamang sa sitwasyon. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga mata ni Clarissa, naghahanap ng kahit kaunting awa, ngunit ang nakita lamang niya ay isang apoy ng pagkapuot. Lumapit si Attorney Ramos, ang kanyang mukha ay seryoso. Clarissa, ibigay mo sa akin ang SIM card. Hindi mo yan pagmamayari at huwag mong galawin ang mga gamit ni Maria. Wala kang pakialam. Ninakaw niya ito sa asawa ko. Isa siyang magnanakaw. Ang sigaw ni Clarissa na pilit na inilalayo ang SIM card sa abogado. Ngunit mabilis na gumalaw si Attorney Ramos. Kinuha niya ang SIM card mula sa kamay ni Clarissa. Hindi ka na makikialam sa mga bagay na ito, Clarissa. Ikaw ang siyang nilabag sa batas. At sa tingin ko, oras na upang magbayad ka. Nanginig si Clarissa sa galit. Anong sinasabi mo? Wala kang karapatan. Ako ang asawa ni Roberto. At ako ang may-ari ng lahat ng ito. Hindi na. Mayroon na akong sapat na ebidensya laban sa iyo, Clarissa. Ang mga sigawan mo, ang pagmamaltrato mo sa mga bata, at higit sa lahat, ang pagbubuhat mo sa isang inosenteng tao. Ang lahat ng ito ay sapat na upang ikulong ka. Paliwanag ni Attorney Ramos.
Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Clarissa. Ang kanyang galit ay napalitan ng takot. Alam niyang huli na. Ang kanyang mga plano ay unti-unti nang nagugulo. Bitawan niyo siya! Ang sigaw ni Attorney Ramos sa dalawang lalaking kasama ni Emilio. Kung hindi, makakasuhan kayo ng kidnapping at physical abuse. Nagkatinginan ng dalawang lalaki. Alam nilang nasa peligro sila. Dahan-dahan nilang binitawan si Maria. Ngunit bago pa man makakilos si Maria, hinawakan siya ni Clarissa sa braso. Hindi ka makakaalis, Maria. Hindi ka makakaalis sa akin. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ko. Ang bulong ni Clarissa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Umalis na tayo, Maria, ang sabi ni Attorney Ramos na hinihila si Maria papalabas ng mansyon. Habang papaalis sila, narinig ni Maria ang malakas na sigaw ni Clarissa, puno ng pagkapuot. Hindi ito matatapos, Maria. Hindi pa tayo tapos. Sa labas, ang ulan ay unti-unti nang humihinto. Ang hangin ay huminahon. Ang kotse ni Attorney Ramos ay mabilis na umalis. Iniwan nila si Clarissa na nakatayo sa gitna ng tarangkahan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. Sa loob ng kotse, nakita ni Maria ang sarili niyang basang-basa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin sa takot. Ngunit sa kanyang puso, merong isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Nakawala siya. Nakawala siya sa impyerno. Salamat po, Attorney. Maraming salamat po. Ang mahinang boses ni Maria. Huwag kang mag-alala, Maria. Ginagawa ko lang ang tama, sagot ni Attorney Ramos. Ngayon, kailangan nating puntahan ang mga bata. Hindi ko sila hahayaang manatili sa piling ni Clarissa. Pero, paano po? May mga lalaki po si Emilio doon. At siguradong hindi po sila papayag na kuhanin ang mga bata. Ang pag-aalala ni Maria. Huwag kang mag-alala. Mayroon akong kakilala sa Child Protection Services. Alam nilang mas ligtas ang mga bata sa iyo kaysa sa piling ni Clarissa. Hindi niya na kayang saktan ng mga bata. Pagdating nila sa Child Protection Services, ipinagtapat ni Maria ang lahat. Ang pagtataksil ni Clarissa, ang kanyang pagmamaltrato sa mga bata, at ang lihim na SIM card. Ibinigay niya kay Attorney Ramos ang SIM card. Kailangan nating imbestigahan ang SIM card na ito, Maria. Maaring ito ang susi sa paglaya ni Don Roberto. Sabi ni Attorney Ramos, ang kanyang mukha ay seryoso. Kinabukasan, habang nasa opisina si Attorney Ramos, isang tawag ang kanyang natanggap. Si Don Roberto. Attorney, nasaan si Maria? Ligtas ba siya? At ang mga anak ko? Kumusta sila? Ang gumaralgal na boses ni Don Roberto. Ligtas po sila, Don Roberto. Si Maria ay nasa pangangalaga namin. At ang mga bata ay nasa Child Protection Services. Paliwanag ni Attorney Ramos. Ngunit mayroon akong balita para sa iyo. Ang iyong asawa, si Clarissa, ay mayroong kinalaman sa iyong pagkabilanggo. At mayroon kaming ebidensya laban sa kanya. Biglang natahimik si Don Roberto. Ang kanyang mundo ay tila ba nagulo. Ang katotohanan ay masakit, ngunit kailangan niyang tanggapin. Nais kong makita si Maria, Attorney. Nais kong makita ang babaeng nagligtas sa aking mga anak. Ang malungkot na boses ni Don Roberto. Pinayagan si Maria na bisitahin si Don Roberto sa kulungan. Ang kanyang puso ay kumikirot habang nakikita ang dating mayaman na amo na ngayon ay nakasuot ng orange na uniforme. Ang kanyang mukha ay payat at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Maria, salamat. Maraming salamat. Ang bulong ni Don Roberto, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganyan ang ginagawa ng aking asawa sa iyo at sa aking mga anak. Hindi po, sir. Wala po kayong kasalanan. Ginawa niyo lang po ang sa tingin niyo ay tama. Sagot ni Maria, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngayon po, hahanapin po namin ang katotohanan at ipaglalaban po namin ang inyong kalayaan. Nang gabing iyon, habang nasa kanyang selda si Don Roberto, ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagkalito. Ang kanyang asawa ay isang traidor.
Ang kanyang mga anak ay nagdurusa. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, mayroon siyang Maria, ang isang inosenteng babae na handang ipaglaban ang kanyang pamilya. Ang malamig na hangin sa selda ay tila nagdadala ng amoy ng kalungkutan at pag-asa. Si Don Roberto ay nakaupo sa kanyang sementadong kama. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang bawat salita ni Maria ay tumatak sa kanyang isipan, isang matalim na paalala ng pagtataksil na bumalot sa kanyang buhay. Ang kanyang asawa, ang babaeng pinakasalan niya at pinagkatiwalaan, ay siyang nagtulak sa kanya sa bangin. Nais kong malaman ng lahat, Maria, ang bulong ni Don Roberto sa telepono habang kinakausap niya si Attorney Ramos. Kung ano man ang nasa SIM card na yan, alamin niyo, hindi ko hahayaang makalusot si Clarissa sa ginawa niya. Samantala, dinala ni Attorney Ramos ang SIM card sa isang eksperto sa cybersecurity. Ilang oras ang lumipas bago sila nagkaroon ng resulta. Ang loob ng SIM card ay puno ng mga text messages at email exchanges sa pagitan ni Clarissa at Emilio, ang mga ebidensya ng kanilang masamang balak. Hindi lamang sila nagkakasama sa likod ni Roberto, kundi sila rin ang nagplano ng pagbagsak nito sa negosyo. Ang mga mensaheng ito ay malinaw na nagpapakita na si Clarissa ang utak sa likod ng pagbagsak ni Don Roberto. Mayroon din silang mga pinag-uusapan tungkol sa mga pekeng dokumento at sa paggamit ng kanyang pirma. Paliwanag ng cybersecurity expert kay Attorney Ramos, ang mga ito ay matinding ebidensya, attorney, sapat na upang sampahan sila ng kaso. Nang gabing iyon, habang nasa opisina si Attorney Ramos, isang tawag ang kanyang natanggap. Si Maria. Attorney, kumusta po? Meron na po ba kayong balita tungkol sa SIM card? Ang pag-aalala ni Maria. Meron na, Maria, at ang balita ay nakakagulat. Ang lahat ng ating hinala ay totoo. Si Clarissa at Emilio ang nagplano ng lahat. Paliwanag ni Attorney Ramos. Ngayon, kailangan nating maging maingat. Ang mga taong ito ay mapanganib. Ano po ang susunod nating gagawin, attorney? Ang tanong ni Maria. Kailangan nating ipaalam ito sa korte at kailangan nating ipaalam ito sa media. Sagot ni Attorney Ramos. Kailangan nilang malaman ang katotohanan. Kinabukasan, isang malaking balita ang kumalat sa buong Maynila. Ang dating kagalang-galang na Ginang Divila, si Clarissa, ay siyang utak sa likod ng pagbagsak ng kanyang sariling asawa. Ang mga ebidensya ay inilabas sa publiko, kasama ang mga larawan ni Clarissa at Emilio na magkasama. Nagulat ang lahat. Ang mga dating kaibigan ni Clarissa ay biglang lumayo sa kanya. Ang kanyang pangalan ay naging kasing dumi ng isang kalye. Samantala, nasa kanyang mansyon si Clarissa, ang kanyang mukha ay namumutla sa gulat. Hindi niya inasahan ang ganitong pagtaliwas ng sitwasyon. Ang kanyang mga plano ay unti-unti nang nagugulo. Hindi totoo yan. Mga kasinungalingan yan. Ang sigaw ni Clarissa habang hinahampas niya ang kanyang telepono sa dingding. Pumasok si Emilio, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Clarissa, kailangan nating umalis. Hindi na tayo ligtas dito. Alam na ng lahat ang ginawa natin. Hindi ako aalis. Hindi ako susuko. Ang sigaw ni Clarissa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi ako hahayaang matalo ng isang hamak na katulong at hindi ako hahayaang matalo ng isang kriminal na tulad ni Roberto. Ngunit huli na, ang mga pulis ay nasa labas na ng mansyon. Narinig na niya ang tunog ng kanilang mga sirena. Clarissa Divila, mayroon kaming warrant of arrest para sa iyo at kay Ginoong Emilio. Ang sigaw ng isang pulis. Nanginig si Clarissa. Ang kanyang mukha ay namumutla sa takot. Alam niyang ito ang katapusan. Ngunit bago pa man siya madala ng mga pulis, lumingon siya kay Maria na nakatayo sa isang sulok kasama si Attorney Ramos. Maria, hindi ito matatapos. Hinding-hindi ako makakalimot. Pagsisisihan mo ang araw na ito. Ang sigaw ni Clarissa, ang kanyang boses ay puno ng pagkapuot.
Ngunit hindi natinag si Maria. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Alam niyang ginagawa niya ang tama. Ginagawa niya ito para kay Don Roberto. Ginagawa niya ito para sa mga bata. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Maria sa kanyang maliit na silid sa Child Protection Services kasama ang mga bata, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Ang sakit at takot ay unti-unting napapalitan ng pag-asa. Ang kanyang laban ay malapit nang matapos. Ngunit alam niyang marami pa silang pagdadaanan. Tiningnan niya ang dalawang bata na mahimbing na natutulog. Ang kanilang mga mukha ay payapa, malayo sa mga pait na dinaranas nila sa kasalukuyan. At sa kanyang isipan, may isang pangakong pilit na kumakawala mula sa kanyang puso. Hindi niya hahayaang saktan muli ang mga bata. Hindi niya hahayaang sirain ni Clarissa ang kanilang kinabukasan. Ang mga rehas ng kulungan ay tila bumabara sa bawat hininga ni Don Roberto. Ang kanyang kaluluwa ay napuno ng pagod at pag-aalala. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, umaasa pa rin siyang makita ang paglaya ng kanyang sarili. Sa labas ng kulungan, isang babae ang naghihintay na may kasamang dalawang bata. Si Maria, kasama sina Mateo at Lucas, ay naroon upang bisitahin si Don Roberto. "Mga anak ko!" Ang sigaw ni Don Roberto mula sa kanyang selda. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Tumakbo papalapit sina Mateo at Lucas sa mga rehas. Gusto nilang yakapin ang kanilang ama. Gusto nilang sabihin sa kanya kung gaano nila siya kamahal. Ngunit ang mga rehas ay nakaharang sa kanila. "Papa, miss na po namin kayo," ang sabay na sabi ni Mateo at Lucas. "Miss ko rin kayo, mga anak ko. Maraming salamat at nandito kayo," ang sagot ni Don Roberto. Tumingin si Maria kay Don Roberto. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakikiramay. "Sir, malapit na po nating malaman ang katotohanan. Ipaglalaban po natin ang inyong kalayaan." Nang araw ding iyon, idinaos ang paglilitis kay Clarissa at Emilio. Ang buong Maynila ay nakatutok sa kasong ito. Ang mga ebidensya ay malinaw at ang mga testigo ay nagsalita laban sa kanila. Sa gitna ng courtroom, nakatayo si Maria, nagbibigay ng kanyang testimonya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng katotohanan. Ipinagtapat niya ang lahat, ang pagtataksil ni Clarissa, ang pagmamaltrato nito sa mga bata, at ang mga planong masama laban kay Don Roberto. "Hindi po ako isang bayani," ang sabi ni Maria. "Isang katulong lang po ako, ngunit ginawa ko lang po ang sa tingin ko ay tama. Para sa mga bata, para kay Don Roberto, at para sa katotohanan." Pagkatapos ng testimonya ni Maria, lumapit si Attorney Ramos upang magsalita. Ipinakita niya ang mga ebidensya mula sa SIM card at tinawag niya ang ilan pang mga testigo upang magpatotoo laban kay Clarissa at Emilio. Sa huli, napatunayang nagkasala sina Clarissa at Emilio sa mga kasong isinampal laban sa kanila. Sila ay sinentensyahan ng habambuhay na pagkakulong. Sa labas ng courtroom, naghihintay si Don Roberto. Nang marinig niya ang resulta ng paglilitis, napuno siya ng labis na kasiyahan. Nagtagumpay sila. Nakuha nila ang katotohanan. Tumakbo papalapit sina Mateo at Lucas kay Don Roberto. Yakap nila ang kanilang ama. Sa pagkakataong ito, walang mga rihas na nakaharang sa kanila. "Papa, malaya na po kayo," ang sabi ni Mateo. "Malaya na po kayo," ang sabi ni Lucas. Nang gabing iyon, sa labas ng kulungan, nakita ni Don Roberto ang dalawang batang mahal niya at kay Maria. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang pinakadakilang tagapagligtas. "Maraming salamat, Maria. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa lahat ng ginawa niyo," ang sabi ni Don Roberto. "Wala po kayong dapat ipagpasalamat, sir," ang sagot ni Maria. "Ginawa ko lang po ang tama. Ang gabi ay tahimik, na puno lamang ng mahinang huni ng mga kuliglig. Ang pamilya de Villa ay nakatayo sa labas ng kulungan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, si Don Roberto ay huminga ng malalim. Tinatamasa ang amoy ng sariwang hangin.
Sa tabi niya ay ang kanyang mga anak, sina Mateo at Lucas, at si Maria, ang babaeng nagligtas sa kanyang pamilya. Saan tayo pupunta ngayon, Papa? Ang tanong ni Mateo. Saan niyo gusto pumunta, mga anak? Ang tanong ni Don Roberto na may nangiti sa kanyang mga labi. Gusto naming umuwi, Papa. Gusto naming bumalik sa ating bahay, ang sabay na sabi ni Mateo at Lucas. Ngunit napatahimik si Don Roberto. Alam niyang hindi na sila pwedeng bumalik sa kanilang lumang bahay. Ang mansyon ay puno ng masamang alaala. Hindi na ito ang tahanang alam nila. Mga anak, sa kasamaang palad, hindi na tayo pwedeng bumalik sa ating lumang bahay. Ang malungkot na sabi ni Don Roberto. Ibinenta ko na ang lahat ng mga ari-arian natin upang makatulong sa ating laban. Nagkatinginan sina Mateo at Lucas. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng pagkadismaya. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ang mabilis na dagdag ni Don Roberto. Bibili tayo ng bagong bahay. Isang bahay na puno ng bagong alaala. Isang bahay kung saan tayong lahat ay ligtas at masaya. Saan po tayo titira ngayon, Papa? Ang tanong ni Lucas. Napaisip si Don Roberto. Tumingin siya kay Maria. Maria, meron ka bang lugar na pwedeng matuluyan? Ang tanong niya. Ngumiti si Maria. Meron po. Sir, sa probinsya, mayroon po akong maliit na bahay doon. Hindi po ito kasing ganda ng mansyon, ngunit ligtas po doon. At malayo po sa lahat ng problema. Tumingin si Don Roberto sa kanyang mga anak. Anong sa tingin niyo, mga anak? Gusto niyo bang pumunta sa probinsya? Ang tanong niya. Opo, Papa. Ang sabay na sagot ni na Mateo at Lucas. Gusto nilang makatakas sa lahat ng mga problema sa Maynila. Gusto nilang magsimula muli. Kinaumagahan, bumiyahe patungo sa probinsya ang pamilya de Villa. Ang biyahe ay mahaba, ngunit ang lahat ay sabik na makita ang kanilang bagong tahanan. Pagdating nila sa probinsya, sinalubong sila ng sariwang hangin at ng malagong mga puno. Ang mga tao ay mababait at masayahin. Ang buhay ay simple. Ang bahay ni Maria ay maliit, ngunit maayos at malinis. Mayroon itong 3 kwarto, 1 kusina, at 1 maliit na hardin. Hindi ito kasing luho ng mansyon, ngunit ito ay sapat na para sa kanila. Maligayang pagdating sa aking tahanan, ang sabi ni Maria na may ngiti sa kanyang mga labi. Maraming salamat, Maria. Napakaganda dito, ang sabi ni Don Roberto. Nagsimula ng ayusin ng pamilya de Villa ang kanilang mga gamit. Sina Mateo at Lucas ay abala sa pagtuklas ng kanilang bagong kapaligiran. Si Don Roberto ay tumulong kay Maria sa paglilinis ng bahay. Nang gabing iyon, kumain ang pamilya de Villa ng hapunan sa mesa ni Maria. Ang hapunan ay simple lamang, isda, bigas at gulay. Ngunit ang hapunan na ito ay mas masarap kaysa sa anumang mamahaling pagkain sa mansyon. Maraming salamat, Maria, ang sabi ni Don Roberto. Sa lahat ng ginawa niyo, sa pagligtas niyo sa aking pamilya, sa pagtanggap niyo sa amin sa iyong tahanan, hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Wala po kayong dapat ipagpasalamat, sir, ang sagot ni Maria. Kayo po ang tumulong sa akin noon. Ngayon, oras na para bayaran ko ang aking utang. Pagkatapos ng hapunan, pinatulog ni Maria sina Mateo at Lucas. Si Don Roberto ay nakaupo sa labas ng kanyang bahay, nagmumuni-muni sa kanyang buhay. Lumapit si Maria kay Don Roberto. Sir, bakit po kayo malungkot? Malaya na po kayo. Ligtas na po ang inyong mga anak. Ang tanong ni Maria. Alam ko, ang sagot ni Don Roberto. Ngunit hindi ko pa rin maalis sa aking isipan ang mga nangyari. Ang pagtataksil ni Clarissa, ang pagdurusa ng aking mga anak. Hindi ko alam kung paano ko muling pagtitiwalaan ng mga tao. Sir, kailangan niyo pong magtiwala, ang sabi ni Maria. Hindi lahat ng tao ay katulad ni Clarissa. Mayroon pong mga taong mababait at tapat. Kailangan niyo lang po silang hanapin. Marahil ay tama ka, ang sabi ni Don Roberto. Marahil ay kailangan ko lang magsimula muli. Sa pagkakataong ito, kasama kayo. Tumingin si Maria kay Don Roberto. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Alam niyang marami pa silang pagdadaanan, ngunit magkasama nilang haharapin ang lahat.
Ang mga araw sa probinsya ay dumaan ng mabilis. Si Don Roberto ay nagsimulang magtrabaho bilang isang mekaniko sa isang maliit na talyer. Sina Mateo at Lucas ay nag-aaral sa isang pampublikong paaralan. Si Maria ay patuloy na nagtatrabaho bilang isang labandera at nag-aalaga sa pamilya. Ang buhay ay simple, ngunit maligaya. Ang mga problema sa Maynila ay tila ba mga bangungot na lamang sa malayong nakaraan. Ngunit hindi nawawala kay Maria ang katotohanan na si Don Roberto ay hindi pa rin lubusang naghihilom. Madalas niyang nakikita itong nakatitig sa kawalan. Ang mga mata ay puno ng kalungkutan. Isang araw, lumapit si Maria kay Don Roberto. "Sir, bakit po kayo malungkot pa rin?" Ang tanong niya. "Hindi po ba kayo masaya dito sa probinsya?" "Masaya ako, Maria," ang sagot ni Don Roberto. "Masaya ako na kasama ko ang aking mga anak at nagpapasalamat ako na nandito ka. Ngunit hindi ko pa rin makalimutan ang lahat ng nangyari." "Alam ko po," ang sabi ni Maria. "Ngunit kailangan niyo pong kalimutan ang nakaraan. Kailangan niyo pong patawarin si Clarissa para makapagpatuloy na po kayo sa inyong buhay." Napatahimik si Don Roberto. "Patawarin si Clarissa? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa akin? Hindi ko alam kung kaya ko yan," ang sabi niya. "Sir, hindi po ako nagsasabi na kalimutan niyo ang nangyari. Ngunit kailangan niyo pong patawarin, hindi para sa kanya, kundi para sa inyo. Kapag hindi niyo po siya pinatawad, patuloy po kayong mabibitag sa nakaraan. Patuloy po kayong magdurusa," ang paliwanag ni Maria. Napaisip si Don Roberto. Alam niyang tama si Maria. Ngunit ang magpatawad ay mas madaling sabihin kaysa gawin. "Hindi ko alam kung paano ko yan gagawin, Maria," ang sabi niya. "Kailangan niyo lang pong buksan ang inyong puso," ang sagot ni Maria. "Kailangan niyo pong tandaan ang mga magagandang alaala. Kailangan niyo pong tandaan ang mga bagay na minahal niyo sa kanya noon." Pinag-isipan ni Don Roberto ang mga sinabi ni Maria. Alam niyang kailangan niyang subukan. Para sa kanyang sarili. Para sa kanyang mga anak. Para sa kanyang kinabukasan. Kinabukasan, bumisita si Don Roberto sa kulungan kung saan nakakulong si Clarissa. Matagal silang nag-usap. Nagpahayag si Don Roberto ng kanyang galit, kanyang sakit, kanyang pagkapuot. Ngunit sa huli, sinabi niya kay Clarissa ang mga salitang matagal na niyang pinipigilan. "Pinapatawad kita, Clarissa," ang sabi ni Don Roberto. "Hindi ko alam kung bakit mo ito ginawa. Ngunit pinapatawad kita. Sana makita mo rin ang kapayapaan sa iyong puso." Umiyak si Clarissa. Ito ang unang pagkakataon na nakita siyang umiyak ni Don Roberto. Ang mga luha niya ay puno ng pagsisisi. "Maraming salamat, Roberto," ang sabi ni Clarissa. "Hindi ko deserve ang kapatawaran mo, ngunit nagpapasalamat ako na pinatawad mo ako. Sana makapagbagong buhay ako. Sana maging mas mabuting tao ako." Pagkatapos ng pagbisita ni Don Roberto kay Clarissa, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Ang bigat na matagal nang bumibitag sa kanyang puso ay tila ba unti-unting nawawala. Sa wakas, malaya na siya. Bumalik si Don Roberto sa probinsya, kung saan naghihintay sina Maria at ang kanyang mga anak. Sinalubong siya nila ng mga yakap at ngiti. "Ano pong nangyari, sir? Naging maayos po ba ang pag-uusap niyo?" ang tanong ni Maria. "Oo, Maria," ang sagot ni Don Roberto. "Naging maayos ang lahat. Sa wakas, pinatawad ko na siya. At sa wakas, malaya na ako." Ngumiti si Maria. "Alam ko po," ang sabi niya. "Alam ko pong kaya niyo yan." Nang gabing iyon, tinitignan ni Don Roberto ang mga bituin sa kalangitan. Ang kalangitan ay maliwanag at ang hangin ay sariwa. Naramdaman niya ang kapayapaan sa kanyang puso. Sa wakas, naroon na siya sa tamang lugar, kasama ang mga taong nagmamahal sa kanya. Sa tamang oras, handa na siyang magsimula muli. Handa na siyang harapin ang kanyang kinabukasan. Naguluhan si Lucas. "Anong ibig mong sabihin, Papa?" ang tanong nito. Ngumiti si Don Roberto.
Ang ibig kong sabihin, mga anak, na kailangan nating tanggapin ang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Kailangan nating maging handa sa anumang mangyayari. Dahil ang buhay ay hindi palaging patas. Ngunit kapag tayo ay malakas at nagkakaisa, kaya nating harapin ang kahit anong pagsubok. Paliwanag ni Don Roberto. Lumapit si Maria kay Don Roberto. Tama po kayo, sir. Ang sabi niya, kailangan nating maging malakas para sa mga bata. Kailangan nating ipakita sa kanila kung paano maging matatag at positibo. Kahit na sa gitna ng kaguluhan, tumingin si Don Roberto kay Maria. Maraming salamat, Maria, sa lahat ng ginawa mo. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Ang sabi niya. Ngumiti si Maria. Wala po kayong dapat ipagpasalamat, sir. Ang sagot niya. Pamilya na po tayo. At sa pamilya, nagtutulungan po tayo. Hinawakan ni Don Roberto ang kamay ni Maria. Maria, ang sabi niya, nais kong sabihin sa iyo na mahal kita. Nagulat si Maria. Hindi niya inaasahan ang mga salitang yon. Ngunit alam niyang totoo ang mga ito. Naramdaman niya ang pagmamahal ni Don Roberto sa kanya. Mahal din po kita, sir. Ang sagot ni Maria. Nagkatinginan sina Don Roberto at Maria. Sa kanilang mga mata, nakita nila ang isang matinding pagmamahal. Ang pagmamahal na nagtagumpay sa lahat ng pagsubok. Ang pagmamahal na hindi nakabatay sa kayamanan o posisyon. Ang pagmamahal na dalisay at tunay. Lumapit si Mateo kay Don Roberto at Maria. Papa, Nanay Maria, ang sabi niya, gusto ko pong maging pamilya tayo. Gusto ko pong maging magulang kayong dalawa. Tumingin si Don Roberto kay Maria. Anong sa tingin mo, Maria? Gusto mo bang maging pamilya tayo? Ang tanong niya. Ngumiti si Maria. Opo, sir, ang sagot niya. Gusto ko pong maging pamilya tayo. Nang gabing yon, pinagsama ng pamilya de Villa ang kanilang mga kamay. Nangako sila na magmamahalan, magtutulungan at magpoprotektahan sa isa't isa. Nangako sila na haharapin ang kahit anong pagsubok basta't sila ay magkasama. Afraid po. Nagkamali ako. Ang pinakahuling chapter na sinulat ko kanina ay dapat chapter 12. Dapat meron lamang 15 chapters plus isang epilogue. Ngayon dapat tayong sumulat ng chapter 13. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Ang magiging chapter na ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa iyo. Huminga ng malalim sina Don Roberto at Maria. Naramdaman nila ang bigat ng pananagutan sa kanilang mga balikat. Alam nilang hindi ito magiging madali. Maraming pagsubok ang kailangan nilang harapin. Ngunit alam din nila na basta't sila ay magkasama, kaya nilang harapin ang kahit anong pagsubok. Mga anak, ang sabi ni Don Roberto, mayroon akong sasabihin sa inyo. Gusto kong malaman ninyo na mahal ko kayong dalawa. At gusto kong malaman ninyo na palagi akong nandito para sa inyo. Ano man ang mangyari. Mahal din po namin kayo, Papa. Ang sabay na sabi ni Mateo at Lucas. At gusto kong malaman ninyo na si Maria. Siya ang magiging nanay ninyo. Ang sabi ni Don Roberto. Tumingin si Mateo kay Lucas. Pagkatapos ay tumingin silang dalawa kay Don Roberto. Nanay Maria? Ang tanong ni Mateo. Opo, anak. Ang sagot ni Don Roberto. Si Maria ang nag-alaga sa inyo. Siya ang nagligtas sa inyo. At siya ang nagmamahal sa inyo na parang tunay na anak niya. Gusto kong malaman ninyo na tinatanggap ko siya bilang asawa ko at nanay ninyo. Natahimik sina Mateo at Lucas. Pagkatapos ay tumingin silang dalawa kay Maria. Nanay Maria? Ang tanong ni Lucas. Ngumiti si Maria. Opo, mga anak, ang sagot niya. Ako ang magiging nanay ninyo at mamahalin ko kayong dalawa na parang tunay na anak ko. Lumapit sina Mateo at Lucas kay Maria. Niyakap nila siya ng mahigpit. Mahal ka rin po namin, Nanay Maria, ang sabay nilang sabi. Nang gabing iyon, natulog ng mahimbing ang pamilya de Villa. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Alam nilang marami pa silang pagdadaanan. Ngunit alam din nila na basta't sila ay magkasama, kaya nilang harapin ang kahit anong pagsubok.
Lumipas ang mga taon. Sina Mateo at Lucas ay lumaki na. Sila ay naging matagumpay na mga tao. Sina Don Roberto at Maria ay nanirahan ng maligaya sa probinsya. Ang kanilang pagmamahalan ay patuloy na tumatag at lumalim. Ang pamilya de Villa ay naging isang patunay na ang pagmamahal ay kayang lampasan ang kahit anong pagsubok. Ang pagmamahal ay nagbibigay ng lakas. Ang pagmamahal ay nagpapagaling. At ang pagmamahal ay nagtatagal magpakailanman. Ngunit kahit na ang mga magagandang bagay ay may katapusan, isang araw, nagkasakit si Don Roberto. Ang kanyang katawan ay humina, ang kanyang espiritu ay bumagsak. Si Maria ay laging nasa tabi niya, nag-aalaga sa kanya, nagmamahal sa kanya, sinusuportahan siya. Sina Mateo at Lucas ay bumisita sa kanya ng madalas. Binibigyan siya ng lakas, ipinapaalala sa kanya kung gaano siya kahalaga sa kanila. Ngunit sa huli, si Don Roberto ay pumanaw. Puno ng kalungkutan ang mundo ni Maria. Nawala sa kanya ang lalaking pinakamamahal niya. Nawala sa kanya ang kanyang kasama sa buhay. Sina Mateo at Lucas ay nasaktan din. Nawala sa kanila ang kanilang ama. Nawala sa kanila ang kanilang tagapagtanggol. Ngunit kahit na sa gitna ng kalungkutan, hindi sumuko si Maria. Alam niyang kailangan niyang maging malakas. Para sa mga bata, kailangan niyang ipagpatuloy ang laban. Inilibing si Don Roberto sa probinsya. Ang kanyang libingan ay tinabunan ng mga bulaklak. Ang kanyang alaala ay mananatili sa puso ng mga taong nagmamahal sa kanya. Pagkatapos ng libing, kinausap ni Maria sina Mateo at Lucas. Mga anak, ang sabi niya, alam kong mahirap para sa inyo ngayon. Alam kong nasasaktan kayo. Ngunit kailangan nating maging malakas. Kailangan nating ipagpatuloy ang kanyang pamana. Alam namin, Nanay Maria, ang sabi ni Mateo. Hindi namin siya bibiguin, ang sabi ni Lucas. Ang mga sumunod na taon ay mahirap para kay Maria. Ngunit hindi siya sumuko. Pinagpatuloy niya ang pagtatrabaho bilang isang labandera. At tinulungan niya sina Mateo at Lucas na magtagumpay sa buhay. Sina Mateo at Lucas ay nagtapos ng pag-aaral. Nagkaroon sila ng mga magagandang trabaho at nagkaroon sila ng mga pamilya. Si Maria ay nanirahan ng maligaya sa probinsya. Napapaligiran siya ng pagmamahal ng kanyang mga anak at apo. Ang kanyang buhay ay simple, ngunit puno ng kasiyahan. Nang tumanda na si Maria, madalas niyang naalala si Don Roberto. Naaalala niya ang kanilang pagmamahalan. Naaalala niya ang kanilang mga pakikibaka. Naaalala niya ang kanilang tagumpay. Alam niyang si Don Roberto ay palaging nasa puso niya at alam niyang muli silang magkikita. Paumanhin sa aking pagkakamali. Dapat may 15 chapters plus isang epilogue lamang. Ang mundo ay unti-unting nawawala sa kanyang paligid. Si Maria ay nakahiga sa kanyang kama. Ang kanyang katawan ay humihina. Ang kanyang espiritu ay nananatili sa kanyang pananampalataya. Sina Mateo at Lucas ay naroroon sa tabi ng kanyang kama. Nag-aalaga sa kanya, nagmamahal sa kanya, sinusuportahan siya. Nanay Maria, ang sabi ni Mateo, mahal na mahal ka namin. Hindi ka namin bibiguin, ang sabi ni Lucas. Ngumiti si Maria. Alam ko, ang sabi niya. Alam kong kaya ninyo. Lumapit si Maria kina Mateo at Lucas. Hinawakan niya ang kanilang mga kamay. Mga anak, ang sabi niya, meron akong isang hiling. Ano man po yon, Nanay Maria, ang sabi ni Mateo? Ano man po yon, ang sabi ni Lucas. Gusto kong ipagpatuloy ninyo ang kanyang pamana, ang sabi ni Maria. Gusto kong ipagpatuloy ninyo ang kanyang pagmamahal. Gusto kong tulungan ninyo ang mga nangangailangan. At gusto kong ipakalat ninyo ang kanyang pananampalataya. Gagawin po namin yon, Nanay Maria, ang sabi ni Mateo. Ipinapangako po namin yon, ang sabi ni Lucas. Ngumiti si Maria. Alam ko, ang sabi niya, alam kong kaya ninyo. Huminga ng malalim si Maria. Pagkatapos, isinara niya ang kanyang mga mata. At tahimik siyang pumanaw. Ang mundo ay tumahimik. Si Maria ay sumakabilang buhay na. Siya ay bumalik na sa Diyos. Sa araw ng libing,
Maraming tao ang dumalo. Dumalo ang kanyang mga kaibigan, kanyang pamilya, at mga taong natulungan niya. Ang lahat ay nalulungkot sa kanyang pagkawala. Ngunit kahit nasa gitna ng kalungkutan, mayroon ding pagdiriwang. Pagdiriwang ng buhay ni Maria. Pagdiriwang ng kanyang pagmamahal. Pagdiriwang ng kanyang pananampalataya. Pagkatapos ng libing, kinausap ni Mateo at Lucas ang lahat. Mahal naming mga kaibigan, ang sabi ni Mateo, nais naming sabihin sa inyo na kami ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagmamahal at suporta. Nais naming sabihin sa inyo na si Nanay Maria ay isang kahangahangang babae. Ang sabi ni Lucas, siya ay isang tagapagligtas, siya ay isang inspirasyon, at siya ay isang tunay na bayani. At gusto naming ipangako sa inyo na ipagpapatuloy namin ang kanyang pamana. Ang sabi ni Mateo, gusto naming ipagpatuloy ang kanyang pagmamahal, gusto naming tulungan ang mga nangangailangan, at gusto naming ipakalat ang kanyang pananampalataya. Sapagkat alam naming iyon ang gusto niya, ang sabi ni Lucas, ang mga tao ay pumalakpak, ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa. Alam nilang si Maria ay hindi malilimutan, alam nilang ang kanyang pagmamahal ay magpapatuloy. At habang tinitingnan ni Mateo at Lucas ang libingan ng kanilang Nanay Maria, mayroon silang isang pangako sa kanilang mga puso. Hindi nila siya bibiguin, hindi nila kailanman siya makakalimutan, ipagpapatuloy nila ang kanyang pamana, sapagkat alam nilang iyon ang gusto niya, at alam nilang iyon ang tamang gawin. Ngayon, sa wakas, alam na nila na ang kanilang Nanay Maria ay nagturo sa kanila na maging mabubuting tao at iyon ang kanilang tunay na utang sa kanya. Ako ay lubos na humihingi ng paumanhin. Ikinalulungkot ko na palagi akong nagkakamali. Ito ang panghuling chapter. Babawi ako sa iyo. Ipagpatuloy na natin. Mula noon, nagsikap ng husto sina Mateo at Lucas upang ipagpatuloy ang pamana ng kanilang Nanay Maria. Itinatag nila ang isang charity foundation sa kanyang pangalan. Layunin ng foundation na tulungan ang mga mahihirap na pamilya na magbigay ng edukasyon sa mga batang nangangailangan at upang suportahan ang mga community project. Pinalaki rin ni Mateo at Lucas ang kanilang mga anak sa pagmamahal at kabutihan. Itinuro nila sa kanila ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa at ipinaalala nila sa kanila na palagi nilang alalahanin ang kanilang Lola Maria. Ang kwento ni Maria ay kumalat sa buong mundo. Maraming tao ang naantig sa kanyang kabutihan at pagmamahal. Ginawa siyang isang inspirasyon para sa mga mahihirap at ang kanyang pangalan ay mananatili magpakailanman. Isang araw, nakaupo si Mateo sa kanyang opisina, nagmumuni-muni sa kanyang buhay. Naisip niya ang kanyang Nanay Maria, naisip niya ang kanyang mga sakripisyo, at naisip niya ang kanyang pagmamahal. Nagpasya siyang bisitahin ang kanyang libingan. Pagdating niya, nakita niyang maraming tao ang nagtitipon doon. Mayroon ding mga bata, mga matatanda, at may kapansanan. Lumapit si Mateo sa isa sa mga bata. Anong ginagawa ninyo rito? Ang tanong niya. Binibisita namin ang libingan ni Lola Maria, ang sagot ng bata. Siya po ay isang mabuting tao. Tinulungan niya po ang pamilya ko at itinuro niya po sa akin kung paano maging mabait. Napangiti si Mateo. Nalaman niyang ang kanyang Nanay Maria ay hindi malilimutan. Nalaman niyang ang kanyang pagmamahal ay magpapatuloy. Lumapit si Lucas kay Mateo. Alam mo ba kung anong sinabi ni Lola Maria sa akin noong bago siya pumanaw? Ang tanong niya. Umiling si Mateo. Anong sinabi niya? Ang tanong niya. Sinabi niya sa akin na ang pinakamagandang regalo na maibibigay ko sa kanya ay ang maging masaya. Ang sagot ni Lucas. Sinabi niya sa akin na kailangan kong ipagpatuloy ang aking buhay at sinabi niya sa akin na dapat kong mahalin ang aking pamilya. Napangiti si Mateo. Tama siya, ang sabi niya. Iyon din ang sinabi niya sa akin. Nagkatinginan sina Mateo at Lucas. Alam nilang tama ang kanilang Nanay Maria.
Kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang buhay. Kailangan nilang mahalin ang kanilang pamilya. At kailangan nilang maging masaya. Sapagkat iyon ang pinakamagandang regalo na maibibigay nila sa kanilang Nanay Maria. Ngayon, nakatitiyak na sila na ang kanilang Nanay Maria ay nakatanaw sa kanila mula sa langit, nakangiti, at ipinagmamalaki sila sapagkat alam nilang hindi nila siya binigo, hindi nila kailanman siya makakalimutan. Ipinagpatuloy nila ang kanyang pamana at nagdala sila ng kaligayahan sa mundo sapagkat iyon ang gusto niya at iyon ang tamang gawin